Nasa linya po si Congresswoman Bernadette Herrera ng Dean ng Bagong Henerasyon Party List. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga, Kong Ern. Magandang umaga, Alton. Morning. Salamat po sa tawag niyo po. Opo, naalala ko po, I think last month or couple of months ago, nakita tayo sa floor, sabi nyo na maghain tayo ng, para ma-review itong Solo Parent Act dahil ito ay naipasa noong 2022. Natatandaan ko po, ako po yung DSW Secretary pa noon. Pero hindi na-implement ng mabuti. Hindi na, I believe, pareho yung reklamo na natatanggap ninyo at natatanggap ko na karamihan sa mga indigent solo parent hindi natatanggap yung kanilang allowance na 1K a month at yung mga discounts. Tama po ba, Kong Bernadette? Opo, yes, Kong Ern, kung natatandaan niyo po, yung sinabi natin na sana yung oversight function natin sa Kongreso, hiningin natin kay Speaker sa kay Majority Leader, Manix Dalipe, para once and for all makita natin kung bakit hindi na-implement ito. 10% pa lang po ng mga LGUs ang nagbibigay ng subsidy para sa mga below minimum wage. Lagi naman po namin sinasabi, hindi naman po lahat ay entitled sa 1,000 pesos subsidy. At para hindi katakutan ng ating mga LGUs. At kung ikaw naman ay 5th class or 6th class municipality, pwede mong gamitin ng GAD budget. So kulang sa orientation at ito ay magsisimula sa mga MSWD offices ng iba't ibang munisipyo or lungsod. Kaya isa po ito sa kakulangan din, kaya nga nirally natin yung DILG nung nandiyan pa sa atin sa Secretary Abalos nung budget hearing na dapat talagang pag-orient sila sa lahat kasi siyempre DILG at DSWD ang mga point persons dito na inatasan ng batas. So paano tayo makakatulong ngayon na Kong Bernadette? Matutulungan itong mga, alam ko hindi po lahat na solo parent kasi specifically it just says indigent solo parent. Yes. Pero may mga cities Kong na itong tinitirahan natin sa Quezon City actually medyo hirap din na maibigay or kalahati lang ang nabibigay. I heard reklamo ng ilan Kong D. Kaya po, ina-explain ko po kay Mayor Joy Belmonte na nag-usap po kami, yung mga nabibigyan na ng regular na assistance ng gobyerno, ng LGU, hindi naman na po kasama. Ang importante yung talagang na-left out na solo parent na at all. Wala na pong natatanggap na kahit anong ayuda mula sa government. Ito po yung 1,000 subsidy po sana nila. At the same time, hindi lahat po kasi ng LGU may solo parent office as of now. Tapos, pero masaya po ako dahil po ng budget hearing na ilagay naman po doon sa gaan natin sa special provision tungkol sa SED scholarship na dapat kasama ang solo parents as a priority. Ang hindi po nasama ay yung parental leave para sa mga subcontract at contract of service at sa mga job contracts ng mga nasa national government unit. So yun po ang isang problema na kinakaharap natin ngayon. Pero at least dahil po dun sa budget hearing, pati ang DOH nakapaglabasan ng guidelines, nakapaglabasan rin po ng guidelines ng PhilHealth, pero marami pa rin po kakulangan. Ang pinakamaganda talaga, makapag-form tayo ng oversight committee sa Kongreso. Paano naman po makakatulong sa mga solo parent natin itong grupo ninyo, itong bagong henerasyon, Kong? Kasi yun po, yung cash assistance monthly, medyo nahihirapan. Problema din ngayon itong yung mga discount para sa mga solo parent na may mga anak pa na 6 years old and below. Hindi rin daw po nabibigay, hindi pa na-implement ng DTI. Paano kayo makakatulong yung bagong henerasyon po? Kaya po yung nung huling budget hearing, naglabas na po ng guidelines ang DOH na ipalabas po natin yon. Ang problema, Kong Erwin, wala pang kahit isang LGU ang may booklet. Nako. Kasi yung booklet, entitled lang naman po sila sa 10% discount or iba't ibang discount sa diapers, medicines, para sa mga anak na below 6 years old. Kaya paulit-ulit yung guidelines, yung importante ma-explain sa mga LGU, ang meron lang namang booklet, yung may mga anak na below 6 years old pa, na below minimum wage or 250,000 ang kanilang annual income. So very limiting lang naman po yung batas na pinasa natin sa Kongreso. Nadadala lang siguro yung mga LGUs. Kaya importante ang information dissemination sa mga LGUs. At lagi kong sinasalance ng LGU, sino kaya ang unang-unang LGU ang makakapagpalabas ng booklet para first time magkaroon naman ng discount sa mga solo parents na may anak below 6 years old. Ma'am, marami tayong mga lungsod na medyo mayayaman, lalo sa Metro Manila. How can bakit hindi po nila magawa yun? How can they do that?
Yun po yung kaya nga po, It's a ko sa challenge. DILG, Mhm. sina-challenge po natin ng DILG at saka mga, sabi ko nga po sa DILG, baka gawin nilang kasama dun sa reward, yung award na tinatanggap ng mga LGU, Yun. kasamang implementation ng Solo Parent Act, para Oho. nang sa ganun, talagang tuparin ng ating Mhm. mga LGUs yung nasa batas. Dahil kaya naman po nila. Dahil Mhm. pag ine-explain ko naman po, like kay Mayor Joy, sa kay Mayor John Ray, pag ine-explain naman po natin sa kanila na ito lang naman ang entitled, at saka ang sagot lang naman ng munisipyo at ang LGU, ang sagot lang nila tangi ay booklet lang po. Dahil yung discount naman manggagaling sa establishment at hindi naman po Ayun. lahat ay meron. Tama, Only tama. those with children below 6 Correct. years old na may 250,000 na income Alright. per year. Opo. Okay. Anyway, nako, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa amin sa explanation na yan. Bagong henerasyon, Congresswoman Bernadette Herrera. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon. Asek Irene, good morning. Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Happy New Year po, Kong. Happy New Year. Kasama natin si Aljo Bendijo. Ito, matanong lang kita. Ito, yung Solo Parent Act, hindi pa talaga na-implement. Ito, naipasa nung ako ay secretary. Pero medyo nakakalungkot sabihin, marami pa tayo mga solo parent, yung mga indigent na hindi nakakatanggap ng kanilang yung monthly na 1,000K, tapos yung kanilang mga discount, yung may mga anak na 6 years old and below, hindi pa rin na ibibigay. Ang sabi ni Congresswoman Herrera ng bagong henerasyon, dahil daw wala pa nagbibigay ng mga booklet, parang yung sa mga senior citizen. So, paano kayo kaya makatulong ang DSW dito? Yes. Kong, bago po yan, batiin ko rin si Sir Astro na magandang umaga. Morning po. Okay, ang Department of Social Welfare and Development, the chairperson, yung nangunguna doon sa Interagency Coordination and Monitoring Committee na nabuo in accordance with Republic Act 11861 or yung Expanded Solo Parent Welfare Act, ay nakikipag-ugnayan po doon sa ibang member agencies. Sa katunayan ko, ang Department of Health ay nag-issue na po ng Memorandum Circular 2024-0035. Ito naman yung supplemental guidelines on the granting of 10% discount from VAT for solo parents. Ito yung nagbibigay tayo ng 10% discount para sa 10% discount para sa mga solo parents earning below 250,000 na merong nga pong anak 6 years old and below. Yung pong discount na yan ay mag-a-apply doon sa pambili nila ng gatas, diaper, mga food supplements, prescribed medicines, vaccines, and medical supplies. One of the challenges, as also articulated by Congresswoman Bernadette, ay yung availability of booklets na gagamitin sa procurement of these goods. Mahalaga nga po na advocates ng mga local government units na magkaroon na po ng mga ganito, mag-issue na po ng ganito, so we could proceed. But it's also important, Kong, na magkaroon tayo ng database ng lahat ng mga solo parents na na-issuehan ng solo parent identification card, because that will be the basis also of the implementing agencies in applying yung pong nakasaad doon sa guidelines. In addition to that, Kong, ang PhilHealth ay nag-issue rin po ng PhilHealth Memorandum Circular 2024-0020 para naman sa automatic coverage ng mga solo parents at gayon din yung kanilang dependents sa ating National Health Insurance Program. In addition to that, ang National Housing Authority, I need to say, nag-issue rin po ng MC 2024-058. Ito naman yung updated guidelines para sa provision of housing assistance to solo parents na kung saan napoprioritize po for housing assistance yung mga solo parents na may solo parent identification card at ang income ay below the poverty line as prescribed by the Philippine Statistics Authority. Ang CHED and TESTA, they've also issued their guidelines on the provision on the prioritization of educational assistance para sa mga solo parents. And then dun sa DILG naman, we understand kung meron na pong mga ibang local government units na nagbibigay ng 1,000 pesos subsidy para sa mga solo parents. We understand that some local government units lack the resources para po maibigay o ma-implement itong provision ng guidelines na ito. But tama rin po, nabanggit ni Kong na we have to
inform the local government units kung ano po yung mga resources or their line item, budget line item, maaari po nilang magamit para po sa provision ng 1,000 subsidy. But Alright. again, uulitin po natin kung napakahalaga that we determine magkaroon tayo ng database ng lahat na nag-isyuhan ng solo parent identification card, because a standardized targeting system will enable the efficient and effective implementation of various services sa mga solo parents po natin po. Okay, thank you po, Assistant Secretary Irene Dublao ng DSWD.